natin papatagalin pa samantala. Preno muna tayo sa aksyon. Dito muna tayo sa magaan. Light check na tayo. Alright mga ka-checkpoint, may makakausap tayo live via Zoom. Isa po ito sa mga awardee, actually mag-asawa to eh. Sila po ay may-ari ng isang resort. I think Cavite yata to, partner. Ay wow, maganda Ayun. doon. Sila po ay isa sa mga awardee po ng Second Philippines Finance and Business Awards and Outstanding Achievers 2024 ng La Visual Corporation. Aba, eto na po, makakausap natin live si Mama Leia and Sir Terry, ang may-ari po ng isang resort dyan po sa Cavite, ay not mistaken na ayon. Magandang gabi po, Miss Leia and Sir Terry. Magandang gabi po. Welcome po sa programang Checkpoint 1062. Hello po sa inyo. Good morning, good evening po, sir. Good evening po. Ay, ayon. Hello din po sa inyo. Yan. Hello, Mama Leia. Ma'am Leia, magandang gabi po sa inyo. Welcome po. Thank you. Una pa sa lahat, thank you so much po for picking up us up po sa interview natin po for tonight. Salamat po sa pagpapaunlak po sa aming panayam po. Alright, Ma'am Leia, ito po, can you... Thank you very much din po. Ayun. Apo, Ma'am Leia, ito, short interview lang about Sige. your business. Can you tell us po the humble beginning? Paano kayo napunta sa ganitong industry, lalo na po sa pagnenegosyo po at syempre resort pa pare. Ay, oo. It's about tourism kasi ang resort eh. Can you tell us more, ano po, kahit short lang, para ma-inspire yung ating mga kababayan po? Okay. Sa totoo lang po, sir, wala po talaga kaming idea na kung bakit kami andito na ngayon sa negosyo po na to ngayon. Kasi ang gusto lang po naming mag-asawa yung magkaroon po ng bahay sa tabi ng dagat. Ngayon po, nung nakita po nung asawa ko na magandang maging negosyo po yung resort kasi yung Dingalan Aurora po, unti-unti na po siyang nade-develop para po sa mga turista. Ngayon po, nagdesisyon po yung asawa ko na imbis na gawin po naming bahay, ginawa po niyang negosyo. Kaya po ngayon, tinuloy-tuloy na po namin na maging negosyo po na kaya nandito na po kami ngayon sa K-Beach Resort po na naging negosyo po namin. Apo. Apo. Ma'am Leia, ito po, no? How's your business po nitong nagdaang pandemic? Ayo. Is it good or talagang the challenge is there? Then, can you tell us po paano kayo naka-get over for that years po na talagang tourism po ay na-struck ng pandemic po? Sige Kung po. paano po kayo nakapag-cope up, kumbaga. Go ahead po, ma'am. Okay. Nung mahigit 3 taon po tayong naging pandemic, yung sa COVID-19 po, yung sa loob po nung simula po isa yung pandemic ng March 19, tanda ko yan, napakarami naming guests. Ginawa ni Mayor, nung nalaman nila na talagang dagsaan na yung mga COVID na ganyan, pinauwi niya lahat ng mga guests, lahat ng mga resort, sinabihan niya. Siyempre para sa amin, napakasakit mo ron kasi yun talaga yung nag-uumpisa pa lang talaga kami na talagang dinagsa ng maraming turista at talagang mga nakabook na po sa amin yung mga guests. Siyempre po, wala po kaming choice kasi yun ang utos ng mayor ng Dingalan. Kaya ginawa po namin, pinabalik po namin yung mga guests, i-cancel po yung mga booking nila. Siyempre, inirefund po yung kanilang mga pera. Ngayon po, yung mahigit 3 taon yun, di po ba sir na yung COVID-19? Ngayon, siyempre, 3 taon na COVID-19, 3 taon din pong sarado yung resort. Kaya walang income, wala kaming pinagkukunan, pero yung tax, tuloy-tuloy. Yun yung pinakamasakit kasi wala kang income pero yung tax tuloy-tuloy pa rin. Pero wala kang choice na hindi magbayad kasi responsibilidad mo na bilang negosyante na magbayad ka ng tax sa gobyerno. Yun po. Pero sa awa naman po ng Diyos, nakasurvive naman po kami na kahit walang income, nakabayad naman po kami ng tax kasi po may trabaho naman po kami dito sa Australia at meron naman po kaming another income po. So kumbaga po, kung nagsara man yung venture po ninyo na resort, may backup may backup plan. Tama yun. Maganda Tama. yung
Opo. Ayun. Maganda ka kahit pa paano po, no, ma'am, na nagkaroon kayo ng backup plan. Pero yun, kwento nyo po kwento nyo po yung tungkol po dito sa sideline nyo po, kumbaga na trabaho, sa panahon po na sarado po itong mga negosyo, ito pong negosyo po ninyo na resort. Okay. Go ahead po, ma'am. Okay. Kasi po lagi po sila sabi sa akin ng asawa ko, Mhm. na lagi tayong magtatabi ng rainy days. Tuwing rainy days na lagi tayong may pera kasi Yes. hindi araw-araw maganda ang panahon. Hindi Yes. araw-araw marami tayong income, may pera. Kaya lagi sinasabi ng asawa ko na lagi kong tinatandaan, always keep money for rainy days. Kaya nung walang income, walang income ng resort, meron kaming pera na pang rainy days na pangbayad sa mga tax po namin sa munisipyo. Yun po. Yun. Ma'am, ito nga po ngayon, halos, sabihin na natin, hindi pala halos, back to normal na po halos tayong lahat po sa Opo. after po ng COVID-19 pandemic. Ngayon po, ano po ngayon, ma'am, ang pakulo po ninyo ngayon sa resort po ninyo with Sir Terry? Sa ngayon po, sir, parang normal pa rin po kasi hindi pa po gawa yung pinagmamalaki po namin na resort bar na bagong gawa po kasi 3 years ago po nabagyo po kami ng Ulysses, totally damaged po talaga siya. Ngayon, na yun nga, nasabayan pa ng COVID-19, talagang nag-back to zero talaga kami, sir, kasi nag-COVID, nabagyo, totally bagyo. Ayun po. Sa ngayon po, sir, wala pa po kaming medyo naiisip na parang maging yung mga guests namin kasi wala pa nga po yung bar. Pero once na matapos na po yung bar ngayong September 27, blessing po siya, marami na po kaming idea Apo. na parang lalong magkaroon po ng maraming guests. Ganun po. Kasi yung bar po namin talaga na maganda po talaga siya. Sa hindi po from namayabang, maganda po talaga siya. Para po siya sa Okada, yung design po niya. Ayun. Yun po. Kaya Okay. hindi pa po namin ngayon sinasabi, syempre para surprise po sa mga guests namin kasi Ay, pagka oo. sinabi na natin, Tama po ganun, yun, wala tama nang po surprise. yun. Ganun po. Kaya sa blessing po sa 27, doon po malalaman kung ano po yung mga idea po namin. Marami pong pagbabago katulad po ng rates, magbabago po kami ng rates. From 4,000, tataas na po siya kasi yung mga roof po talagang nirenovate po namin. Tapos yung bar, lahat po talaga siya talagang renovate. Kaya yung sa from 4,000 pesos, magiging 5,000 o basta tataas siya ng rates po once na ma-open na po yung bar po namin ngayong September. Apo. Okay, go ahead. Apo. Barter. Apo, Ma'am Leia, ito po, for this award na inyong natanggap for Second Philippines Finance and Business Awards and Outstanding Achievers 2024, ano po ang pakiramdam po natin na na-recognize po tayo ng mga ganitong organization po dahil nga sa patuloy natin na paglaban sa ating araw-araw po, Ma'am Leia? Sa totoo lang po, sir, talagang sobrang saya po kasi hindi po namin ina-expect na kami ang napipili ng Philippine Finest Business Award po kasi napakaraming resort sa Pilipinas, hindi lang ang K-Beach Resort. Pero kami ang napili, syempre sobrang proud po kami. From small award to biggest award po, ang naging award po ng resort. Dati from Dingalan Award lang kami eh. Ngayon, nakikilala na kami sa Philippine Finest Business Award, sa South Asian Award, at kung World Class Award, at kung ano-ano pang award. Siyempre, sobrang saya po ng pakiramdam. Parang nakikita na po namin yung hard work po namin na mag-asawa. Kasi kahit sa sobrang hirap ng trabaho sa araw-araw, pero yung nakikita mong meron kang award, parang nakakawala ng pagod. Ang sarap po sa pakiramdam. Opo. Congrats po una sa lahat mula po sa amin sa Checkpoint 1062 yung pong success po ninyo ngayon at ito pong natanggap po ninyong award. May inspirational message po ba kayo sa ating mga kababayan po na nais pong mag-venture po sa same industry. Sa ganitong industriya po sa para ma-inspired resort. sila, di ba pare? At saka makatulong din sa turismo kasi syempre resort ay isang venue also to expound about tourism sa ating bansa. Going through it. Ano ma'am? Ano pong masasabi po ninyo? Inspirational message po. Go ahead po.
Para po sa akin, sir, kapag ka po merong ganitong negosyo na lalo na po sa mga resort, ganyan, kailangan po maging hands-on kayo, tapos maging super, anong tawag doon, super hospitality po sa mga guests po natin, ganyan. Tapos po kasi po parang po sa amin, kami po mag-asawa, malayo po kami sa resort, kaya hindi po Apo. namin masyadong ma-entertain yung mga guests, ganun po. Ang hirap i-explain, ganun. Pero po kami sa Pilipinas, hands-on po kaming mag-asawa, kami po yung nag-e-entertain. Mhm. Kami, tulong-tulong po kami from staff, tapos kami ni Terry, gano'n. Pagka-oras ng breakfast, lahat mo kami nagtatrabaho, walang staff, walang boss. Si Terry siya yung taga-timpla ng kape, ako yung taga-luto, taga-serve, pagkayari Yes. opo, ganun po. Siguro po sir, nawala na tayo sa topic. Ayun. Siguro po sir, kailangan maging masipag tayo, lalo na Yun. pagka may business tayong ganyan. Tapos, kailangan maging hands-on, ganyan. Always positive. Positive lang po talaga palagi, kahit mabagyuhin tayo, Apo. ma-COVID tayo, wag tayong susuko, basta always positive po tayo, ganyan. Yan po yung fighting spirit. Marami pong salamat po sa ibinahagi niyo po sa amin na mensahe from rags to riches at inyo pong journey po ni Sir Terry. Regards na lang po kay Sir Terry po na hindi po natin nakasama po tonight. Maraming salamat po, Miss Lea. Nag-alala po yung store, kaya siya eh. Okay, Ito po yung okay isa. lang po. Okay, it's okay po, it's okay. Okay lang po yun. Marami pong salamat. Thank you very much, ma'am. Salamat po and see you when we see you. Sir, pwede pabati po. Ay, hello. Siyempre po, una po pinabati ko, nagpapasalamat po ako sa Philippine Finest Business sige po. Award and Outstanding Achiever. Kasi po, napili po yung K-Beach Resort po na Best Beach Resort in the Philippines. Thank you, Ma'am Lalay, na Visual Corporation and Service Channel. Thank you very much po. Sobrang appreciate po. See you on September 8 po. Maraming See you, salamat. ma'am. Nandyan din ako, ma'am. See you. Po, sa Manila. Ayun. Deserve niyo po ang award po. Maraming Sir. salamat tayo po. sa September. Maraming salamat po. Yan po si Miss Lea. And Sir Terry Maclianan. Yan, ang isa po sa mga awardee ng Second Philippines Finest and Business Awards and Outstanding Achievers 2024.